palagay ko pagdating dito ang isasagot nun, hindi pa kami nakakapag-usap tungkol dyan. Hindi pa namin napag-uusapan, a-update ko kayo. Siguro ganun ang sasabihin niyan kapag itinanong sa kanya tong issue na to. Sasabihin na, hindi po ako spokesperson ng First Lady. May mga nagkalat na rin sa social media ng mga report ng otoridad patungkol sa ano ba yung kinamatay, toxicology report, kung ano ba yung issues, o parang may mga sinasabi, may mga eksperto na naman. May mga forensic experts na naman at investigation experts na nagkalat sa social media at sinasabi na yung kinamatay daw nito is translated to prolonged use of cocaine. Ay! Pero may mga bali-balita naman noon na kasi yung namatay daw na to, bata pa. Tapos yung mga kasamahan niya, mga thunders na. Oo, bata daw ito. Parang ito yung mga chismis hindi ko sinasabing totoo. Pero ito yung mga chismis before na bata daw ito. Promising, tagapagmana ng Rustan, gano'n eh. Na hindi daw to nagdodroga pero pinilit nila. Hindi, may mga ganong issue. No, may mga ganong pinapakalat. So, hindi natin alam kung totoo yun or hindi, pero isa lang ang totoo dito, that this person died dahil sa droga. O ngayon, meron pang bali-balita, and it was also reported daw ng abroad na nung chinek daw, yung parang ang nangyari is, party hard sila, party hard. O, di ba? Dami party sila. O, mayroon pa nga eh. Sabi ko nga sa inyo nung gabi na 'yan, nag-show pa si Jokoy. Si Jokoy yung komedyanteng taga LA, nag-show pa nga daw siya eh, sa private show sa mga 'yan. Iilan lang sila. Mantakin mo si Jokoy, pinasasara niyan ang mga arena sa Brooklyn, yung arena ng Brooklyn. Napuno niyan sa Hawaii, yung mga doon, yung mga tawag dito, mga venue diyan. Pinupuno niya yan, pero po siya ganito sila kayaman. Na ang isang superstar na stand-up comedian nag-perform sa kanila privately, ilan lang silang nanonood, parang yung grupo lang nila. Ganon katitindi ang mga ito at ganon kayayaman ang mga mokong na ito. So party hard sila, party hard. Sa sobrang, ang anong pa nga daw, ang dating nga is parang itong bata, initiation, something like that. Siguro siya lang hindi gumagamit sa kanila, lahat daw sila gumagamit, kaya ito daw bagets, tinurukan nila, parang ganun. Ganon yung mga istorya before pero yun nga, doon sa mga investigation and mga reports na nagkalat, nung chinek daw yung hotel room, nakita daw may mga white powdery substance sa lamesa, sa salamin, may mga syringes pa daw. So putang ina, no, mga addict talaga ang mga hayop na ito, no? Oo, anong hindi ba addict yan? Putang ina yan. Ang dami daw white powdery substance na hindi naman nila na hindi naman nila sinabi doon sa report na cocaine, pero putang yung magtatapon ka na maraming pulbos sa lamesa. Ganyan. And mayroon daw sign na mayroong party na naganap doon sa kwarto na yun kung saan doon na dedo itong itong batang ito. Bata pa, 40 anyos lang eh. So 40 anyos namatay sa drug overdose. Unless kasi bakit yung matanda na? Yung matanda na, di ba? Hindi pa na-overdose. Hindi kayo nagugulat itong bata na overdose. Ba't yung bata pa? Ba't hindi na lang yung matandang ngiwi ng ngiwi, hindi na lang yung mga overdose, di ba? No, so ito bata pa na overdose. So tiningnan nga daw yung yung paligid. Ang dami daw ng mga proof na nag-party hard sila doon, na talagang naging talaga umuulan ng droga doon sa lugar na yon, o doon sa hotel na yon.
At parang, siyempre, pagkatapos sila siguro magdroga, patay na yung tao, baka hindi pa nila alam. Tangin na sa sobrang sabog nila, ganyan, yeah! Alright, pukingin na yun, tatandaan nyo na. At imagine nyo lang, hindi ko naman sinasabing kasama dito si FL. Pero imagine nyo yung mukha ni FL na ganun pukin ng ina niya, mukha ka ng kulubot na luya, tapos putang ina, yeah, gumaganon ka pa. Pumaparty-party ka pa, putya yan, tatandaan nyo na senior citizen na kayo. Para kang nagsama ng isang senior citizen sa diskuhan. Tapos ang tugtog nila noon, Dancing Queen, ang tugtog ngayon, yung mga di ba, yung mga upbeat na. Tapos nagsama ka ng Lola sa Valkyrie, ganyan. Ganun ang dating noon. Kadiri. Di ba? Ayun, ito tatanda na pumaparty-party pa na ganyan. Dapat naggaganchilyo na lang kayo Mga ganyan ang mga edad nyo. Yung nanay ko, mas matanda pa kayo sa nanay ko. Yung nanay ko, walang ginawa yun, kundi magwalis lang na magwalis sa bahay at saka sa simbahan, magsimba ng magsimba Ito naman mga thunders na to, pucha, talaga party-party sila. Kala mo mga dalagita pang mga hayop. Oo, di ba? So ngayon, ganyan na nga nangyari dyan, may namatay na. Tapos sinabi nga na hold daw sila kasi siguro deads na, nakatulog na rin sila sa kapaguran, kaadikan nila. Pagising nila, deads na. Tapos parang antagal pa bago nila inireport. So, yun yung nakikitang mga issue dito at yun yung mga sinasabi nga nila na na hinold sila, bawal silang umalis because active pa investigation, so on and so forth. So, yun yung kumakalat na balita noon na talaga namang pinag-uusapan. At ito nga ngayon, ang lakas ng bilyonaryo. Alam mo, medyo nabilib ako sa bilyonaryo. Although, itong bilyonaryo na to, oligarko din may-ari nito. Pero bago pa to bago pa ang bilyonaryo, wala pa 5 taon yan. Kaya nga, di ba, no, nakaraan dyan sa may Malacanang, nagkaroon sila ng parang rule na ang lang nila, ang parang Malacanang press corps, kailangan daw at least 5 taon na yung istasyon, which is ito, kawawa naman to. So baka matanggal sila dyan sa Malacanang press corps dahil bago pa sila. Tapos kapag daw ikaw ay naglagay ng isang nagsama ka ng reporter mo sa halimbawa Malacanang beat. Doon sa Malacanang yung reporter mo nagtatanong kay Claire Castro na walang utak. Dapat seasoned. Season daw at least, at saka marami ng administrasyon na na pinagsilbihan na itong reporter. Kaya nga parang gusto nila talaga ipatanggal diyan yung mga bagitong mga reporter na maiinit pa magtanong. At ilagay diyan yung mga seasoned reporter na bayaran na. Para at least maganda yung collaboration nila, siguro ganon. But anyways, itong bilyonaryo, at least matapang ang bilyonaryo na ni-name drop pa pati si First Lady dito. Pakinggan natin itong balitan to and reactionan natin. Again, hindi po natin sinasabing totoo na si First Lady ay involved dyan. Pero isa lang po ang katotohanan, kasama po ni First Lady ang mga ito. At lalong-lalo na itong batang ito, kasama niya. Ayon sa report na ito, pakinggan natin. Drug overdose. Yan ang lumabas sa pagsusuri ng Estados Unidos kaugnay sa pagkamatay ni Rustan's Executive Paulo Tantoco nitong Marso. Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. So again drug overdose ang kinamatay nung bata. Finally, nasa balita na. So, nag-press con na ba ngayon si Claire Castro? Ano kayang isasagot niya dito? Palagay ko pagdating dito ang isasagot nun, hindi pa kami nakakapag-usap tungkol dyan. Hindi pa namin napag-uusapan, update ko kayo. Siguro ganun ang sasabihin niyan kapag itinanong sa kanya tong issue na to. At sasabihin na, hindi po ako spokesperson ng First Lady. Yung asawa lang po, yung presidente ng Pilipinas, akong spokesperson niya. So, I cannot speak on her behalf. Baka may mga ganun yan, Abangan ninyo yung press ko ni Auntie Claire. Sigurado ako, putangin nang yan, mauutot siya sa mga itatanong sa kanya patungkol dito. At tingnan natin kung ano na yung kanilang napag-usapan, anong isasagot nila tungkol sa issue na to. Again, is this issue big?
Malaki ba tong issue na to? Is this issue bigger than the impeachment? Oo. Imaginein mo, sa Amerika, kung totoong kasama at kung totoong isa itong asawa ng presidente natin na na-hold sa Amerika, di ba nakakadirit, nakakahiya ang mga Pilipino pag ganyan? At kung asawa mo, let's say for example, nandoon sa party na yun yung asawa mo, kahit hindi siya humithit, let's say, sila lang ang humithit, hindi sila humithit. Oh, imaginein mo ano ka, first lady ka, tapos hindi mo pinipigilan yung nakikita mong kasamaang nangaganap. First lady ka, nakita mo sila nag-snort, nakita mo silang nagdodroga, hindi mo sila pinigilan, kasama mo sila. Imagine niyo lang hindi ba? Let's say for example, malinis, banayad. At isang buhay na santo itong ating first lady. Kasama niya yung mga yan. Kung kasama siya doon, at let's say hindi nga dahil sobrang linis niya, naka Maria Clara siyang damit nun. Habang nag-cocaine yung mga kasama niya, hindi man lang niya pinigilan na, oy, bawal yan. We are representing the government of the Philippines. I am here not because of personal travels, but I'm here functioning as a first lady. Bawal 'yan. Wag naman ganyan. Akala ko ba may war on drugs yung asawa mo? War on drugs yung asawa mo, tapos putangin na nagdodroga yung mga kasamahan nyo, hindi nyo mapigilan. Let us say, for example, let us say for the sake of this conversation, na hindi siya humithit, hindi siya lumunok ng pulbos. Hindi ba niya kayang pigilan yun? Hoy. Isa pang tanong, saan galing yan? Na taga Pilipinas tayong lahat, hindi naman tayo taga rito, pero bakit may mga dala kayong ganyan? Ano yan? Dala nyo ba yan mula Pilipinas hanggang dito? O dito nyo na kinuha yung mga kagamitan na yan? Kung dito nyo kinuha yan, putang ina, may contact kayo sa mga drug lord dito? So, ibig sabihin, kung dito may contact kayo sa mga drug lord, ibig sa Pilipinas, may contact din kayo sa drug lord. Mas matinding contact nyo sa drug lord, taga Pilipinas kayo dito sa Amerika, imposible naman, hindi ba, na may contact kayong drug lord dito? Hindi naman tayo mga Amerikano. Ibig sabihin ganun katindi ang koneksyon ng mga yan. Kung sa ibang bansa, nakakakuha sila ng droga, lalo na kayo sa Pilipinas. So ano ngayon ang reflection nito sa war on drugs ng ating Pangulo? Anong reflection nito? Ano ngayon ang masasabi nyo? Sabi nyo, di ba? Bloodless, war on drugs. Kaya naman pala bloodless Kaya naman pala mga bloodless. Putang ina, kayo yung gumagamit Kayo yung mga pusher. Kayo yung mga kumukuha. Kaya naman bloodless. Siyempre, bakit mo nga naman papatayin yung source? Kung yung source, yun yung nagbibigay ng ligaya sa'yo. Kaya naman pala puro drugs lang nahuhuli. Kaya pala puro droga lang nahuhuli. Wala nahuhuling drug lord Yung drug lord pala, within the group, anak ng tinapay na yan. Pero 'di ba, it is worth the imagination. Yung itong first lady natin na malinis, hindi siya nagda-drugs. Huwag na nating pa-drug test. Negative yan. Negative yan, sigurado. Oo. Pero kung nandoon siya, kasama siya sa na-hold, ibig sabihin, nandoon siya sa party. Kung nandoon siya sa party, may namatay sa pagdodroga. Tangina, anong itsura mo? Anong tingin sa'yo ng tao? Anong ginagawa mo doon? Ba't hindi mo sila pinigilan bilang ikaw ang nanay ng ngayon? Ng bayang Pilipinas, mga Pilipino yan, kasama mo yan, entourage. Ano ba ibig sabihin ng entourage? Putangin na yan. Kasi yan ang sasabihin dito, entourage. Tingnan nyo, anong ibig sabihin ng entourage, ha? Sabi ng entourage, ang entourage is a group of people who accompany and assist an important person. So itong namatay, being your entourage, part of your entourage, ibig sabihin, ang trabaho niya is to assist and accompany you. So kung ina-assistihan ka at ina-accompany ka, so ibig sabihin, nandoon ka rin sa party na yan. At kung nandoon ka sa party na yan, yung isa sa mga entourage mo nangisay dahil sa kakahit-hit ng pinagbabawal na gamot na yan, anong ginawa mo? Anong naging partisipasyon mo doon? Inawat mo ba sila? Pinigilan mo ba sila?
Kasi putyang ina, panay pa ang posing-posing mo eh. Oh, panay pa ang pakita mo nung peke mong ipin sa sa ano eh, sa mga social media post mo eh. Ito, in example in a sentence, the celebrity arrived at an event or at the event with her entourage. Of bodyguards and assistants. So, tao mo tong mga to. Nagsisilbi sila bilang iyong mga kasawa, mga tsuwariwap mo sila, mga taga-abot mo ng tissue, taga-protekta mo, kasama, basta kasama mo, kaibigan mo, ikaw ang sponsor nila. 'Di ba? Pwede mo silang staff, pwede mo silang followers, pwede mo silang mga assistants. Sabi nga, it's often used for famous people, politician, or powerful figures who are always surrounded by a team of helpers, advisors, and friends. Nagpunta kayo dyan nang magkakasama, alam nga naman sabihin nyo, wala ako dun. Kasi pagdating namin dito, naghiwa-hiwalay na kami. Putang ina, naging entourage pa sila. Kung napagpunta dyan, naghiwa-hiwalay din kayo. The fact na entourage mo sila, ibig sabihin, wherever you go, nandoon sila. At kung nandoon sila, nagpa-party sila, nandoon ka rin. At kung nandoon ka rin, humihit-hit sila, tas hindi ka humihit-hit, bakit wala kang nagawa? Huwag mo sabihin na, hindi naman kami humihit-hit, namatay na nga sa cocaine to eh. Ano yan? Putang ina, nagsinikreto niya, gumamit siya mag-isa. Alam mo ba na putya ang corny-corny daw mag-shabu mag-isa? Ang corny-corny bumatak mag-isa. Kailangan daw lagi kang may kasama, it's either isa, dalawa, tatlo o grupo kayo. Kasi para makita nyo yung tama ng isa't isa. Hindi pwedeng, meron din naman nagsosolo talaga ng amat, sobrang damot mo na nun. Pero kung nagpa-party kayo, tapos ikaw lang ang sabog, yung mga kasama mo hindi, baduy yun. Kailangan lahat kayo sabog para pare-parehas kayo ng trip. Dahil mo sinabi, hindi pinapaliwanag ko lang yung mga bagay-bagay sa lingwahe na naiintindihan natin. Kasi pag binasa mo yung social media, yung mga, lalo na yung mga post ng matatalinong mga DDS, putang ina English, ang hahaba pa, putya yan. Meron silang chapter 1, chapter 2 hanggang chapter 10 yung kanilang vlog. Nakakatamad basahin. So, yung pagkakaintindi natin in layman's term and sa termino na ginagamit natin pare-pareho para mas maintindihan natin ano ba talaga yung balita na ito. Sige, diretso natin. Ayan linaw. Juan Paulo Tantoco, may case number, place of death, hotel. Tapos cause A, cocaine effects. Other significant conditions, probable ano ba to? Atherosclerotic cardiovascular disease. So may comorbidity pa daw. Hindi, bumigay yung kanyang puso dahil sa kanyang sobra-sobrang paggamit. So case status, open pa to Body status, nirelease na. Lalaki, Asian, manner, accident accident. So hindi totoo na tinurok-turukan siya. Aksidente naman daw yung pagkaka-overdose. Investigator, ayan nakalagay, medical examiner, so nakalagay dyan. Hindi naman pala dapat pag-usapan kasi aksidente naman pala, Boss Dada Aksidente naman pala Pero ito nga kasi, hindi naman siya na-aksidente nadulas na bagok sa harapan mo, hindi siya ganun. Yung aksidente niya is putang ina, alam mo pag sinabing na overdose sa drugs, hindi lang yan humit-hit ng ng isang kutsarita. Putang hinit-hit niyan baka isang dakot. Para makahit-hit yan ng ganun, ma-overdose ka, makahit-hit yan ng ganun karami. Ibig sabihin, putya, lasing kayo. Party hard kayo talaga, baka nag-orgy pa kayo. Marami kayong ginagawang mga kabulastogan. Hindi yan pwedeng, namatay na agad. Hindi overdose yun. Kaya nga overdose, merong dose na kayang ilabanan ng katawan natin or kayang dalhin ng katawan natin. Isang kutsara. Yung overdose, yung sabihin, sumobra na. Di ba yung mga nagpapakamatay gamit yung pills, putya, di ba yung pampatulog, isa lang. Putya, dumadakot ng pampatulog, umiinom 100. Para talagang pag natulog sila, hanggang walang hanggan na. Para na sila si Sleeping Beauty. Ganon din ito. Gumamit ito, hindi ito kapurit. Gumamit ito, napakarami. So, ibig sabihin, kung yung isang to, nakahit-hit ng ganyang karami, gaano karami yung droga nila doon sa lugar na yan nung gabi na yan. At saka, tinan mo sa kalasingan nila, hindi na sila nakapagligpit kasi pagpunta roon nung mga
noong mga kukuha nitong nag-iimbestiga, may mga nakita silang parapernalyas dun. So, ibig sabihin, ganun sila kasabog, ganun sila kabangag, lahat sila. Lahat sila kasi kung ilan silang nag-party dun eh. Kaya nga imagine niyo if our first lady is there. Anong ginagawa niya dun? O sige nga, hindi na siya gumamit. O anong ginawa niya na nakikita niya na baliw yung mga kasama niya? Again entourage mo to. Responsibilidad mo tong mga to. Sponsored mo tong mga to. Baka ngayon nagpalipad sa mga yan eh. Ginamit nyo pa yung eroplano ng Pilipinas eh. Baka pera pa ng Pilipinas yung ginamit nyo para makalipad tong mga to eh. Hindi ba galing ngayon sa Pilipinas, magkakasama kayo doon. Baka yung iba, minute nyo na doon. Baka yung mga minute nyo na doon, sila yung may source. Hindi naman siguro pwedeng tara, mag-party tayo sa hotel. Tapos, tara, trip-trip tayo, gamit tayo ng cocaine. Putan, tatandaan nyo na. Sabihin matagal nyo nang ginagawa yan, ibig sabihin sa lahat ng lakad nyo na magkakasama kayo at sa ibang bansa kayo nagpupunta, party hard kayo. Hindi lang party hard, talagang putaluno ka ng pulbos. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.